Good morning, boss. Nandito na naman yung sports connoisseur na si Joe Tamesis. At syempre, Agosto. Lapit na naman ang Pasko. Ops, pero bago yan, syempre, ang Agosto ay buwan ng wika. Kaya naman naisipan namin na mag-feature ng mga sports that's proudly Pinoy. At una na dyan ang Sayaw ng Kamatayan or Yaw-Yan. So mga boss, marami kasi sa atin ang hindi nakakaalam. Merong dalawang klase ng Yaw-Yan. One is yung traditional and the other one is yung mixed martial arts. So ngayon, makakausap natin si Coach Sir Henry Kobayashi para explain sa atin kung ano muna ang traditional Yaw-Yan. So, good morning, Coach Sir. Good morning, magandang umaga. Ang traditional Yaw-Yan, yan yung klase ng Yaw-Yan na gumagamit ng suntok, sipa, siko, pati tuhod. More on striking ang traditional Yaw-Yan, then maliban doon, gumagamit din sila ng mga weapons, pati ng mga disarming. Saan ba nagsimula itong traditional Yaw-Yan? Ang traditional Yaw-Yan, si Master Napoleon Fernandez, yung pinaka naging originator niyan. In-introduce niya noong 1972. At doon nagsimula yung tinatawag nating Sayaw ng Kamatayan. Oo, tama yun. Karaniwan kasi, ang Yaw-Yan, pag lumaban siya, karaniwan ng mga kalaban niyan, knockout tulog. Kaya para siyang sinayawan ni Kamatayan. Kasi ang Yaw-Yan, before, pagka niya para siya nagsasayaw, then later on mamaya tulog na yung kalaban. Unlike nung halimbawa mga lumalaban ng karate competition, parang naninigas na naka-steady lang sa isang lugar. Ang Yaw-Yan kasi pag lumalaban siya, para moving siya, gumagalaw talaga siya. Ano bang pinagkaiba nito sa mga ibang martial arts na makikita natin dyan? Kasi marami yan, di ba? Ang kaibahan yan, unang-una, number one, wala siyang kata. Unlike sa ibang martial arts na nagme-memorize ng mga moves. Ito, dahil walang kata, more on actual yung mga technique na tinuturo talaga niya. Talagang practical use. Then ang suntok niya, kinuha rin sa palo ng arnis. Ang tawag doon, bolo punches. Unlike sa iba na ang suntok, itong kamao mismo tumatama. Ang sa Yaw-Yan mismo, ito mismo tumatama, yung mismo buong braso. Then ang sipa niya, any direction pwede manggaling. May mga deceiving kick siya na hindi mo akalain na pwede na palang pumasok ng ganong kalahin ng sipa. Then wala siyang blocking, hindi siya gumagamit ng sangga. Kaya kahit malaki kalaban mo, pwede mong matalo. Lalo tayo, ang Yaw-Yan kasi kaya dinevelop yan para sa mga Pinoy. Dahil ang Pinoy medyo maliliit siya eh. Yun ang advantage niya. Unlike sa ibang martial arts na gumagamit ng mga blocking na sangga. Mahigit 40 ang sipa ng Yaw-Yan. 45 ang mga basic pa lang yun na nasipa. Wala pa doon yung mga tinatawag na mga variations niya ng mga klase ng mga sipa. And also, Coach, lastly, no, Yaw-Yan is yung kaisa-isang martial arts, if I'm not mistaken, na merong creed. Oo. Bali, ang Yaw-Yan mismo itself, yung traditional, ever since yan, pinaka-traditional namin, na bago mag-start yung training, pati after ng training, nire-recite namin yung creed ng Yaw-Yan. Okay, so yan. Mga boss, i-recite ko muna yung creed, tapos magte-training na kami ni Coach. Nako, mukhang bubugbugin ako. Load lang kayo. Tara, gawin na natin to. Let's go! So, syempre, just like any other sports, bago tayo magsimula, kailangan ng stretching. Yan. Para maiwasan ang injuries at yung pagkabiga ng muscles. Pagkawa natin, straight naman, kabila. Pag-ibig na natin yung straight, yung kamay natin, sabi siya. Okay, wala na siyang pipigil. Hindi ako straight. Ibig na siya, mas kabila. Ibig siya, jab, straight, sipa sa ito. Pag-ibig ako, pumasok siya, so ito mismo yung naka-grip. Okay? Pag-ibig mo ito, ito mo na nasa stage naman. Ayan, so nagawa na natin yung traditional. So Coach, tingin mo, ready na kaya tayo para sa mixed martial arts na version ng Yaw-Yan? Pwede na. Dahil sinusunod natin gagawin. Okay, so yan mga boss, narinig yan man. So, don't miss our next episode kasi gagawin naman natin yung mixed martial arts na Yaw-Yan. Ito pong muli si Joe Tamesis, ang inyong sports connoisseur. Good morning, boss!